Ka-Antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Alas 7:05 ng gabi ngayon. So, hindi pa kami close kasi kakakuha lang ng mekaniko doon sa kabilang shop namin. Dito ng tools, may ino-overtime man sila doon sa kabila. Malapit lang din kasi mga nasa 2 kilometro lang po mga Ka-Antrip yung layo ng kabila naming shop. Kaka-open lang kasi noon. So, kaya kapag may customer na halimbawa, kailangan overtime man, hindi na nila pinagpapubukas talaga, tinatapos nila. So, close na rin naman yung aming pinaka-bakod, pinaka-screen nung shop. Pero yung mga roll-ups, open pa. At may Ka-Antrip po pala tayo nagtanong kung mayroon daw ba kaming second-hand na tire changer. Kasi bibilhin niya. So, alam niyo mga Ka-Antrip, before po tayo magpatuloy, kung bago ka lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick naman po ang subscribe button. At ang notification bell po para ma-notify kayo every time na may na-upload po tayong bagong video. So mga Ka-Antrip, alam nyo ba na ang tire changer ay isa sa kumbaga asset or isang magandang investment para sa ating motor parts business or kung ikaw ay may motor shop business. Alam nyo kung bakit? Dahil napakaraming mga motor ngayon na mga gumagamit na talaga ng mga tubeless tires at isa yan sa mga pangangailangan para hindi ma-damage yung mga mugs ng ating mga customers, rim sets ng mga customers, lalo na kung mga bago at kung may mga customers tayo mga masiselan, so talagang mas gusto nila na rim set yung na tire changer yung gamitin sa pagpalit ng kanilang mga gulong. So napakarami na ngayon ng mga naka-tubeless, kaya importante talaga ang pagkakaroon ng tire changer. Pero mga Ka-Antrip, kung hindi afford ay wag na munang talaga, kumbaga wag nang ipursige kasi medyo mahal din ang tire changer. Yung sa amin mga Ka-Antrip ay 82,000 plus yung presyo nitong aming tire changer. Top line yung brand niya, medyo malaki siya, kaya lang ngayon since nawala dito yung partner ko at doon na siya naglalagay sa kabilang shop, binili niya na sa mga mekaniko, sa mga tao dito na wag nang gamitan wag nang salangan ng mga malalaki, yung mga pang truck o yung mga pang pick up na klase ng mga tires para matagal siyang masira. Kasi mga Ka-Antrip, good investment nga siya para sa ating business, pero since napakalaki ng halaga niya mga Ka-Antrip at ginagamit lang siya para sa mga tubeless, alam niyo ba mga Ka-Antrip na nangangailangan ka ng 2,300 kapiraso ng ng tubeless tires para ikaw ay bawi doon sa iyong kapital or sa pinamuhunan mo sa iyong tubeless tire changer. So paano kung masira ka agad na hindi ka pa nakakabawi, 'di ba? So sayang din. Paano na yung operation mo? Paano na yung tubeless mga tires ng mga customers natin? Dito kasi sa amin mga Ka-Antrip, halimbawa, ang labor is 100. Ang nililista ko sa mga mekaniko is 80. Kasi yung 80 na yan, babawasan pa yan ng 20%. So, yung 80 magiging 60. So, magiging 60 yung nila noon, yung kanilang net. So, sa amin ay 80. 16 po pala, 16. Tapos, yung 20, di ba? So, bali, 36 yung sa amin. 20, tsaka 16. Bali, 36 yung parte ng shop. Sa 36 less 80, bali 44 yung sa 44 yung sa mga mekaniko. 44 plus 36 80. May ambulance. So bali 64 yung sa customer doon mga Ka-Antrip, kasi nga yung 80 babawasan ko ng 20, ay yung 100 babawasan ko ng 20. 80 lang yung nililista ko sa mga mekaniko. So yung 80 na yon, pag isama mo na siya doon sa porsyentuhan, babawasan ng 20%, bali 60 less 80, bali na sa 64 yung net ng sa mga mekaniko. Sa amin naman ay 36. So bali hindi talaga 50-50, pero sa ibang shop mga Ka-Antrip 50-50 sila. So ginawa lang namin yun para kumbaga pabor pa rin sa mga mekaniko, yung kikitain nila 64 sa kanila, 36 sa amin, instead of 50-50. Ngayon naman mga Ka-Antrip, ang kagandahan lang nun, kung halimbawa kasi mga panglikod ng mga click at saka mga Aerox, mga PCX, ang single namin doon ay 150.
So, sa 150, ang nililista ko ulit sa mga sa mga mekaniko as is 130. So, kung magkwaridas tayo doon halimbawa sa 100, para mabawi natin yung yung puhunan natin, kailangan natin ng 2,300 piraso na tires ng tubeless para ay ng 1,300 ba? 1,300 na ilan ba yun? Wait lang. So, nangangailangan tayo ng 2,300 piraso ng 2,300 piraso ng tubeless sa tag-100 para mabawi natin yung 82,800. So, 2,300. 36 lang kasi atin doon sa na yun. Kumbaga, doon lang tayo mag-level sa kwaridas. Let's say, for example, puro mga Honda Beat, mga Mio, na tagwa 100 lang ang labor. So, ganun kadaming tires mga ka-antrip ang kakailanganin natin para mabawi natin yung kapital natin sa tubeless machine. Ngayon mga ka-antrip po, ikaw ay baguhan, limitado ang kapital mga ka-antrip. Huwag nyo i-priority ang tubeless machine. Kasi napakalaki talagang mawawala sa inyo. Can you imagine the 82,000 na mawawala doon sa capital nyo? Sayang na sayang yun. Ito kasi sa amin mga ka-antrip, hindi naman agad-agad kami nagkaroon ng tubeless machine. Mga nasa 7 years kami bago kami nagkaroon ng tubeless machine dito sa shop. Nung una, mano-mano lang din, lagyan lang ng hose para hindi masira yung mugs at mga rim set ng mga tires ng mga ng mga customers. Syempre para maingatan din, 'di ba? Kaya lang nung talagang dumadami na rin yung customer at saka gusto na rin naming mag-level up yung shop, may sariling permit po kasi yung shop separate dito sa store. Kaya ibig sabihin, dapat talaga may sariling kita yung shop mo kung gusto mong mag-level up din yung services nyo. Syempre, yung tools, kailangan mag-level up din. Nag-level up sa amin? Nagpalit kami ng compressor ng mas malaki. Nagkaroon kami ng tubeless machine. Nagkaroon ng mga drilling, yung mga pangbutas ng ng mga sprocket, yung mga may kailangang butasan. So, yun yung sinasabi natin na dapat yung pag-improve ng inyong services ay dapat din, kumbaga dapat manggagaling yung iyong pambili doon, pang-develop doon sa iyong shop, hindi sa store. Kasi different business ito Doon sa mga shop owners na hindi nanghihingi kesyo ganito ganon lahat sa mekaniko, yung mga baguhan pa lang, mararamdaman nyo rin mga ka-antrep in time. Lalong-lalo na kapag i-required na kayo ng mga i-required na kayo ng business permit separate sa store. Kasi pag baguhan pa lang at hindi pa malakas naman yung shop, isang permit lang yan ng store at yung shop. Pero pag ikaw ay magkaroon na ng maraming customer, kikita na ng mga inspector na maraming customer, may maintain mekaniko ka, i-required ka na ng business permit separate dito sa iyong store. So, that's the time na marirealize mo na kung walang sariling kita ang sa repair shop mo or ang motorcycle repair shop mo, ay parang lugi ka. Kasi nagtatabal ka sa lahat ng expenses dyan, sa permit, sa mga tools. Dito mo gagamitin. Marami tayong nakikita, lalo na yung mga baguhan. Iyo na lahat mo na, iyo ang pero iyo ang hindi kami manghihingi ng parte sa shop. Iyo lahat yan kasi pinagpaguran mo yan, may mga ganun pang term. Ito naman si mga mekaniko, dapat amin lahat ang kita kasi kami naman ang nagpapagod diyan. Hindi naman kayang i-provide lahat ng tools. 'Di ba? Tamang mga basic tools lang naman. Mga tools nasisira yung mga tester, basic yan, mga tester. Pag ang mekaniko, hindi naman sila bibili ng mga tester. Like, yung mga tester ng mga fuel injector, ng mga pang fuel pump, di ba? So, kung wala kang mga ganun, hindi magli-level up yung iyong services sa iyong shop. Kaya dapat, may porsyento talaga ang shop. May porsyento ka shop owner sa kita ng mga mekaniko. Kasi what is just 30%, 20% ng porsyento ng shop para naman sa maintenance ng shop, di ba? So, yun lang mga ka-antrep. Ngayon mga ka-antrep, kung kayo ay baguhan pa lang, focus muna sa mga products, sa items. Kasi yun yung mas importante talaga. Pero kung nakaluwag-luwag at kaya mo naman, why not? Doon nga sa bago naming shop, wala pa kaming tire changer. Doon sa pinaka-main shop, walang tire changer kasi walang maintain talaga na mekaniko. Pero gumagawa din naman yung bantay doon ng mga basic. So,
hindi pa naman ganun ka ano doon, lakas sa sa tubeless, kaya talagang saka na siguro kapag nalagyan na namin dito sa third shop at naging okay na, maglalagay na rin ako doon kapag okay na rin. Although mas matagal na yun doon 10 years na yung pinakaunang branch namin. Kaya lang, syempre wala ako doon, wala kami doon na owner, bantay lang. Iba talaga yung kumbaga pag-manage, pag tayo talaga mismo ang nag-manage. Kasi, mas madetalyado agad tayo kung ano yung mga wala, kulang, na aanuhan kagad, nare-refilan agad natin. So, yun lang mga ka-antrep. Kung afford na ang tire changer, why not? Pero, kailangan mo, marami yung mga ka-antrep ha, yung 2,300 na na nagulong muna bago mo mabawi ang kapital mo sa tire changer. Matagal yun at marami yun. Yun lang mga ka-antrep, sana nakatulong ang opinion ko na ito sa ating ka-antrep na nagtanong. Bye! Comment lang kayo kung mayroong katanungan at pwede kong mabigyan ng kasagutan. Please like the video!